Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Weekly tarot to para sa lahat ng Scorpio simula October 21 hanggang 27, 2024. So, gamitin mo ang iyong intuition sa panonood Scorpio. Thank you sa mga bagong Scorpio subscribers natin. And lalo doon sa iba na ang tagal na dito sa aking channel. Okay, watching clouds, lie back, rest, and relax. Scorpio. Ano ba ang mensahe na gustong iparating sa iyo ng universe na pwede mong gawin ngayong linggong ito? Amethyst. Wow. Okay, so Scorpio. First two cards tayo. Ang first two cards mo to is parang ano lang siya, new beginnings. Parang, anong tawag dito? Para siyang warning. Yun yung sinasabi. Okay? So, sa linggong ito, since yung first two cards mo is warning card para sa'yo, sinasabi sa'yo na kailangan mong i-prioritize sa linggong ito. Okay? Sorry. Kailangan mong i-prioritize sa linggong ito yung pagpapahinga, health, lie back, rest, and relax. So, ibig sabihin, kailangan mong i-prioritize yung pagpapahinga, yung sarili mo, yung vacation, yung rejuvenation, decluttering, or parang sinasabi sa'yo dito na kung pagod ka, magpahinga ka. Simple. In simple terms, if ever na pagod ka sa city life, pwedeng may mga Scorpio na sanay sila sa probinsya. And then, nakapagtrabaho sila sa city or sa ibang bansa. And then, ngayon parang exhausted, drain yung energy nila. Or hindi ka makapag-focus. Pakiramdam mo, parang imbalance. Dito sinasabi na, siguro it's time or oras na para magpahinga, makapag-relax ka. Spend time with your family, pets, nature. Or siguro, habang nanonood ka sa ngayon, nasa ibang bansa ka, parang gusto mong bigla ang umuwi kasi namimiss mo yung time sa probinsya na nakatingala ka lang sa langit, parang nagmumuni-muni, parang ganun. So yun yung nakikita natin, or literal na sa vacation ka ngayong linggong ito. And Amethyst, sinasabi sa'yo ng barahan na to na be yourself, be humble, be yourself. And dito sinasabi na sa linggong ito, mararamdaman mo kung sino yung mga taong nagmamahal sa'yo at hindi nagmamahal sa'yo, or yung mga taong pwede yung pagkatiwalaan, or yung mga taong dapat mo nang bitawan. Okay. Okay. Wow. So, yun. Nakikita natin dito na mayroon kang surprise celebration, surprise party, Scorpio, na pinaplano. So, nandito yung High Priestess, parang hidden muna siya, okay? Or pwedeng yung iba sa inyo dyan, may mga binyagan na dadaluhan, and pwedeng imbitado ko sa isang handaan or sa binyagan, pero sa ngayon, parang hindi mo pa alam kung dadalo ka, parang ganyan-ganito. Meron din kayo na gustong i-celebrate. May mga gusto kayong i-celebrate, pero hindi nyo pa sigurado kung kailan nyo gagawin yung celebration or kung kailan ito darating. May iba din sa inyo dito na tungkol sa plano to eh. Ang dami-dami yung plano para sa celebration, sa joy, happiness, or sa family life, socialization. Pero hindi pa siya executed. So, pwedeng 3 months from now. So, it's December. Chariot, travel. So, nakikita ko sa'yo dito na may pinaplano kang movement. Pwedeng yung iba gustong lumipat ng bahay, or bagong lipat ng kayo ng bahay, or pwedeng yung iba may pinaplano silang pagbabakasyon sa kanilang probinsya, or pwedeng literal this week is magta-travel sila, or posibleng magbabakasyon. Kasi itong dala-dala ng chariot na to is lotus peace and harmony and balance. So, pwedeng sa linggong ito, kung ano man ang movement or travel na gagawin mo, posibleng masaya yan kasi may occasion na i-celebrate, and at the same time maganda.
Four of Cups, nakikita ko dito na oras na siguro para makapag-rest ka talaga. Okay? So, kung pagod na pagod ka, it's time to take rest, relax. Okay? Kasi itong Four of Cups is parang sobrang bagal ng mga nangyayari sa paligid mo eh. Parang ang feeling mo, nababagalan ka sa progress mo or pwedeng sa mga nangyayari. And ngayon is, gusto mong makapag-unwind or makapag-relax. Yun ang nakikita. Puro relaxation ang nakikita ko sa'yo dito. Justice. Wow. Yung iba din dito na Scorpio ay posibleng makatanggap kayo ng offer sa new job offer, contract signing. Justice. So, pwedeng, ano to eh, like a document. So, posibleng kailangan mong ayusin yung mga dokumento para sa susunod na company na papasukan mo or pwedeng sa susunod na trabaho na papasukan mo. And yung justice na to is pabor sa'yo. Tingnan mo to, balance, Libra energy. So, sinasabi dyan ng baraha sa'yo na kung ano man itong ino-offer sa'yo ng universe na kontrata, kung ano man itong ino-offer sa'yo, it's either work or intimate, kasal, or kano man, eto ay hindi ka dito dehado, okay? So, parang maganda yung bigayan dito, okay? Yung energy ng blessings dito, especially money, is balance. Okay, King of Swords. So, ang iba din, siguro ano lang, nakafocus lang kayo sa linggong ito para sa like, yung iba na terminate na sila sa trabaho nila or tapos na yung kontrata, siguro ano, ang linggong ito is para sa pagbabakasyon and after vacation, yung focus mo is yung paghahanap ng trabaho na mas stable, mas secured, and mas balanced. Nako. Mag-iingat ka kasi napapaligiran ka ng temptation to prove yourself. 'Di ba? Parang ganun. Mag-iingat ka kasi yung Five of Wands, it's a competition, pag-aaway, sip-sipan sa work. 'Di ba? Maraming sip-sip sa trabaho, ganyan ganito. So, nakikita ko sa'yo dito na mag-iingat ka kasi pwedeng maging biktima ka ng ganyang klaseng sistema, politika sa loob ng trabaho. Okay? And mag-iingat ka rin kasi kung magta-travel ka, pwede kang makakuha ng kaaway or kadiskusyon or kadebate sa loob ng sasakyan. So, kahit anong klase ng sasakyan yan, international or local. Wow. And last card natin, guys, is etong Wheel of Fortune tsaka Queen of Wands. So, nandito yung Justice, nandito yung Ace of Pentacles. May Scorpio dito na parang ang pakiramdam nila, yung ginagawa nilang trabaho sa ngayon is hindi sila malaya. Kasi, parang yung King of Swords dito is, yung focus dito is, okay, nagtatrabaho ka. Maayos yung trabaho mo, maayos yung ginagawa mo. But the problem is, pinag-iinitan ka, it's either ng katrabaho mo or ng employer mo or ng boss mo. So, may iba sa inyo dito na nagmamanifest ng pagbabago, ng freedom. Like kung may kontrata ka, pwedeng nasa ibang bansa ka, nasa Middle East, pwedeng nasa Pilipinas lang. Gusto mong makalas dyan sa contract na yan. Makalaya sa kung ano man na imbalances or injustices na yan. And nandito yung Wheel of Fortune para sabihin sa'yo na huwag kang masyadong magpanic. Relax. Yun nga, lie back, rest, and relax. Kasi yung Wheel of Fortune, yung pagbabago, ay parating na para sa'yo, para bigyan ka ng freedom, para ibigay sa'yo yung kaukulang balanse na minamanifest mo, para ibigay sa'yo yung pagbabago, yung change, yung alchemy na deserve mo. Kasi kung makikita mo dito, ginagawa mo yung best mo eh. Parang sobra kang masipag. Nakafocus ka sa ginagawa mo, sa detalye. Pero parang hindi sapat yun sa mga taong nakapaligid sa'yo. Parang feeling nila, hindi pa sapat yung ginagawa mo. Kulang yung efforts mo, parang ganun. And kung makikita mo dito yung 10 completion, siguro ang tagal-tagal mo ng plano na umalis dyan, or ang tagal-tagal mo ng pinaplano na sana makahanap ka ng mas komportable, mas secured and stable na work. And then, dito yung barahan to, isang sasabi sa'yo na Queen of Wands. Kung gugustuhin mo, maraming offers ang universe na pwede mong pagpilian. Pero sa ngayon,
kailangan mo munang magpahinga. Ipahinga yung katawan mo, yung isip mo. Huwag kang masyadong mag-iisip. And be true to yourself. Kung hindi ka na masaya, bakit ka pa mag-i-stay? Diba? So, yun guys ang sinasabi ng baraha. Thank you for watching and see you again. Bye!